Magandang araw mga boss, ito na yung chinek up ko, gagawin ko na yan. Dahil ang problema ni customer, unang-una, merong kalampag dito sa sasakyan niya. Tapos, meron pa itong lagutukan. Higit sa lahat mga boss, pag pinipihit niya yung manibela, meron din siyang lagutok. Pinakyaw na ata ni customer lahat ng ingay dito sa sasakyan niya. Actually, pati sa likod mga boss, meron din itong ugong. Kaya kasali rin yun sa check-upin ko. Pero dito muna ako magsisimula sa shock absorber. Gamit itong socket rin sa number 17, tanggalin ko muna itong nut dito sa tie rod. Tapos ilayo ko muna ng kaunti itong camera. Tsaka ako ngayon ipaliko itong manibela pa kanan. Tapos gagamit ako ng ball hammer, paluin ko itong steering knuckle para bumitaw itong tie rod. O, di ba? Ganun lang. Chinek ko itong tie rod ni customer, malambot na siya. Kaya possible yan, pag nililiko niya itong manibela, meron siyang lagutok. Tanggal yung mga buto. Oo, ayan o. Kita nyo naman, napagawa na ni customer itong steering assembly niya, pero hindi nikabit ng maayos yung steering kaya naubusan siguro ng grasa yan eh. Yan yung part na tumutunog din sir. Gumawa ka na rin yan, nakikita ko eh. Nag-repack ka? Sigurado sir, kabila rin niya, meron din. Nang chinek up ko nga ito mga boss, pati sa kabilang side, yung steering boot, hindi rin nakakabit. Ayon nga kay customer, 10,000 daw ata yung paggawa niya dito sa steering rack assembly niya. Kaya lang, sabi ko kay customer, charge to experience na lang, wala na tayong magagawa ron. Kaya luwagan ko na itong nut dito sa stabilizer linkage. Gumamit lang naman ako dyan ng open wrench na number 14 at Allen wrench. Pag maluwag na yan, pwede mo nang kamay niya para matanggal mo na itong nut. Tapos gamit ka ng tubo, itulak mo pababa itong stabilizer bar para ma-disconnect mo itong stabilizer linkage. Basta lagi nyo tatandaan mga boss, pag ipo-pull out nyo itong shock absorber, lahat ng nakakabit dyan, i-disconnect nyo. Gaya nitong ABS wire nya, pati yung brake hose, stabilizer linkage. Yan lang naman yung tatlo na nakakonect dito sa shock absorber. Pag okay na, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 19 para matanggal mo na yung dalawang nut na nakalagay dito sa bolt ng shock absorber na nakakonect naman itong shock absorber dito sa steering knuckle nya. At dahil nga sa bolt and nut yan, dalawang tools yung ginamit ko na number 19. At dahil sa okay na ako dyan, dito na ako sa ibabaw ng makina. Gagamit ako dyan ng socket wrench na number 12. Meron ka dyan tatanggalin na 5 bolt na number 12 para matanggal mo itong cover ng shock mounting. Importante kasi mga boss na matanggal nyo itong cover ng shock mounting para maluwagan nyo yung tatlong nut na number 14 dyan. Medyo samahan nyo lang ng kaunting tiyaga kasi medyo masikip yung pagluwag ng mga nut dito sa shock mounting. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, halos eksakto lang talaga yung kamay nyo dyan para maluwagan nyo yung mga nut dito sa shock mounting. Number 14 lang naman yung combination wrench na ginamit kong panluwag dyan. Pag maluwag na yan mga boss, pwede mo nang kamayin yan para mas mabilis mong matanggal itong mga nut. Nakita nyo naman yung nasa dulong nut, tatanggal ko na. At ito namang pangalawang nut, medyo masikip pa kaya niluwagan ko siya ulit. Tapos nang maluwag na, kinamay ko na ulit para matanggal ko na yung pangalawang nut na number 14. Tapos dito naman ako sa pangatlong nut mga boss, iniwan ko muna yan. Tanggalin ko muna itong dalawang bolt dito sa shock absorber para bumitaw na siya dito sa steering knuckle. Ayan mga boss, nakita nyo, di ba natanggal ko na yung dalawang bolt, itulak nyo na itong yung shock absorber. Tapos yung nut dito sa ibabaw, tanggalin nyo na, tsaka nyo ngayon ibaba na itong shock absorber. O di ba, na-pull out nyo na siya. Pwede nyo na ngayon ihiwalay itong shock absorber dito sa coil spring nya. Gagamit ka dyan ng coil spring compressor. Ayan mga boss, yung nilalagay ko. Importante na meron kang coil spring compressor bago mo luwagan yung nut dito sa ibabaw ng shock mounting. Kailangan kasi paiksiin mo itong coil spring bago mo luwagan yung nut dito sa shock mounting. Pag nagagalaw mo na itong coil spring dito sa shock absorber, ibig sabihin niya, pwede mo na luwagan itong nut dito sa ibabaw ng shock mounting. Number 19 yung socket wrench na ginamit ko dyan mga boss para matanggal ko itong nut. Chinek ko itong strut bearing ng shock mounting, okay naman siya. Kailangan lang dyan linisan bago mo ibalik. Tapos itong boot ng shock absorber, tinanggal ko na yan. Tapos, pwede ko na ngayon paghiwalayin itong coil spring at shock absorber. Kasi ang gagawin ko dito sa shock absorber mga boss, bago ko yung papalitan, i-check ko muna yan para sigurado kung sira nga talaga. Kasi nga, kailan lang daw yan napalitan. Pero nung check ko, Lalo tayo, walang buto. Ayos yan. Katulad ng Honda na pinita ko yung sa RAS. Oo. I-video ko nung pakita ko sa'yo. Yung Ayan, ganyan, kulay pula sir? Oo. Oo, yun, nakita ko yan, napanood ko. Ayan o. Yung, Lambot. oo nga, oo. Oh, misa, ayan na. Yes. Ay, bumalik. Oh, di ba?
Say goodbye. Kaya na mga boss, yung sinasabi ni customer na problema na parang nagdi-dribble na daw itong harapan ng sasakyan niya dahil nga itong shock absorber malambot na talaga at palitin na. Ito naman ngayon mga boss yung bagong bili ni customer na shock absorber. Kung makikita nyo, ang tigas niya, no? Di ba? Na pag piniperso ko nga yun sa pagdiin, mabilis siyang bumabalik. Okay na mga boss, pwede ko nang i-assemble ito. Unahin kong ilagay itong lower insulator niya. Ayan mga boss, yung rubber. Unahin nyo yan. Kailangan nakaguide yan. Itutusok nyo itong rubber niya dito sa shock absorber para hindi siya gagalaw-galaw. Ayan mga boss, nakita nyo, ayan itong lower insulator niya, itusok nyo yan dito sa shock absorber. Para pag inilagay nyo yung coil spring, hindi magbago yung position niya. At sa paglagay naman ng coil spring mga boss, siguraduhin nyo yung dulo ng coil spring nakatapat yan sa stopper niya. Pag hindi siya tumapat, ikutin nyo lang itong coil spring. Itayo ko muna itong shock. Ayan mga boss, itinayo ko na, narinig nyo kumukulog na, malapit na namang umulan. Dapat nakaguide yan, ayun tinuro ng daliri ko. Yan yan tinuturo ng daliri ko. Dapat nakatapat siya dyan. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong spring bumper niya. Ayan mga boss, yung kulay dilaw. Tapos isunod mo naman sa ilalagay itong shock absorber boot niya, na dapat nakaguide din yan dito sa coil spring. Tapos isunod mo naman sa ilalagay yung coil spring upper seat niya. Ilalapat mo lang yan dito sa shock absorber boot mo. Ayan mga boss, diba lumapat na. Ipahiga ko muna itong shock absorber. Kunin ko muna itong shock mounting niya, pati yung strut bearing. Bago mo ilapat itong strut bearing dito sa shock mounting, pahiran nyo muna ng grasa yan, kahit manipis lang mga boss, para pag pinipihit nyo yung manibela nyo, hindi siya magaspang. Kabilaan nitong strut bearing mga boss, kung makikita nyo, pinahiran ko ng grasa yan bago ko ilagay yan dito sa shock absorber. Tapos yung bagong nut niya na number 19, ilagay nyo na rin yan, ipakapit nyo na yan sa thread nya. Pag okay na, pwede mo nang kunin yung impact wrench mo, pero bago yon, i-check mo muna itong dulo ng coil spring mo kung tumapat siya dito sa stopper nya. Ayan mga boss, pag tapat na siya, pwede mo na ngayon luwagan itong coil spring compressor mo para matanggal mo na yan. Pero pag niluwagan nyo itong coil spring compressor nyo, huwag nyo agad bibiglain para hindi tumabingi yung coil spring at hindi kayo mahirapan sa pagtanggal nitong coil spring compressor nyo. Dapat unti-untiin nyo lang sa pagtanggal nitong coil spring compressor para maganda at balanse yung pagkakalapat ng coil spring mo. At pag natanggal mo na itong coil spring compressor mo, pwede mo na ngayon i-final yung higpit ng nut dito sa shock mounting. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa nut ng shock mounting, i-check mo ngayon itong coil spring mo. Dapat yung magkabilang dulo nitong coil spring, nakatapat yan sa pinaka-stopper niya para hindi siya umikot. Ayan mga boss, tinuturo ng daliri ko, nakatapat siya. Pati dito sa taas, kung makikita nyo, ayan, nakatapat din siya sa pinaka-stopper. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon ibalik itong shock absorber sa dati niyang posisyon. Sa paglagay ng shock absorber, unahin mo muna dito sa ibabaw sa shock mounting. Pakapitan mo muna yung bolt niyan ng dalawang nut para mabitawan mo itong shock absorber. Tapos yung pinakadulong bolt ng shock mounting, ilagay mo na ngayon itong pangatlong nut niya. Medyo masikip talaga ilagay yan mga boss, kaya hanggat maaari, samahan nyo ng konting tiyaga. Pero kaya nyo yan. Pag naipakapit nyo na yung tatlong bolt, pwede nyo na ngayon i-final yung higpit gamit itong box wrench nyo na number 14. Tapos yung pangatlong nut na number 14, syempre naman higpitan nyo rin yun mga boss. Ayan kahit papaano, tsinaga kong higpitan yan kahit malalim siya. Pag okay na, balik ka na ulit dito sa baba ng shock absorber mo para mai-connect mo na itong shock absorber dito sa steering knuckle nya. Itatapat mo lang naman itong butas ng steering knuckle mo dito sa butas ng shock absorber para mailagay mo yung dalawang bolt na number 19. Ayan mga boss, nailagay ko na yung unang bolt. Ito naman yung pangalawang bolt na number 19. Ilagay ko na rin yan. Tapos, pwede ko nang ipakapit yung dalawang nut na number 19 dito sa bawat bolt ng shock absorber. Pag okay na, gamit yung socket wrench mo na number 19, pwede mo na ngayon i-final yung higpit dito sa bolt and nut ng shock absorber. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nahigpitan ko na yan. Tapos yung holder ng ABS wire nya, i-connect nyo na dito sa shock absorber, pati itong brake hose nya, ilagay nyo na rin yung dalawang nut na number 12. Tsaka nyo ngayon higpitan yan gamit yung socket wrench na number 12. Ayan mga boss, kung nakita nyo, nahigpitan ko na rin. Tapos itong stabilizer linkage, i-connect nyo na yan dito sa shock absorber. Tsaka nyo na rin ilagay yung nut nyan na number 14. Tapos gamit ka ng open wrench na number 14 para ma-final mo na yung higpit ng nut dito sa stabilizer linkage mo. Pag okay na yung pagkakahigpit ko, dito naman ako ngayon sa steering rack nya. Dahil nga sa yung steering boot nito mga boss, hindi nakakabit dito sa steering rack housing nya. Kaya ang nangyari, nasira itong steering boot nya.
Kaya papalitan ko yan. Pati yung tie rod mga boss, kasama rin yan sa papalitan ko. At dahil sa bubunutin ko itong steering boot, pati itong nut na naglalak dito sa tie rod, tatanggalin ko rin yan. Para walang babara pag hinugot ko itong steering boot. Ayan na mga boss, hinila ko na itong steering boot niya. Dahil nga sa hindi nakalagay yan, lumaki na yung butas niya. At yung lumabas na grasa dito mga boss, kung makikita nyo, dumumi na rin siya. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, bago ko injection na ng grasa sa loob yan, lilinisan ko muna. Yun nga mga boss, yung isang problema pa ni customer, pag pinipihit niya itong manibela, kaliwa or kanan, bukod sa nakakarinig siya ng lagutok, ramdam niya na magaspang yung pagpihit niya ng manibela. Kaya lang mga boss, dahil sa dami ng problema ni customer dito, kalampag, lagutok, may ugong sa likuran kapag umaandar. Pasensya muna dahil sa mahaba itong video, pakiabangan sa part 2. At sana nakakuha kayo ng kahit kaunting idea. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat sa panonood.